Hi guys, this is Rodan Makilan. Another inspiring video guys for you. Nanonood ako kanina ng old movies ng isang favorite ko na Hollywood star. Naalala ko tuloy yung success story niya bago siya nagtagumpay bilang isang aktor. Gusto kong i-share sa iyo yung life story ni Sylvester Stallone na Rags from Riches. Alam ko na madami kang mapupulot na aral sa buhay niya. Okay. Sylvester Stallone was born poor. Hindi siya pinanganak sa ospital. Hindi rin siya pinanganak sa bahay. Alam mo kung saan siya pinanganak? Pinanganak siya dun sa school step o sa hagdanan dun sa paaralan. So growing up, isa lang ang gusto niya. Maging isang artista. Pero meron siyang major problem. Meron siyang speech defect. Pansinin mo yung mga movies niya. Minsan, hindi mo siya maintindihan sa totoo lang, di ba? So, ang ginawa niya, nag-apply ng acting job. Pero no one is hiring him dahil nga may speech problem siya. So, ganito ang ginawa niya. Meron isang director na kinukulit siya na bigyan ng acting job. Okay? Hindi siya pinapansin ng director. Ang ginawa niya, umupo siya dun sa labas ng office ng director, day and night. Pagpasok at pag-uwi ng director, nandun si Stallone. Kinukulit niya yung director. And then finally, nakulitan yung director sa kanya. Tinanong siya kung ano daw ba yung gusto niya para umalis na siya dun. So, sabi ni Stallone, bigyan siya ng isang acting job. So, pinagbigyan nga siya nung director na yon, and then, after that, wala na ulit. Wala nang binigay sa kanya acting job sa kanya. So, yun. And then, pag uwi niya, napanood niya yung isang laban ni Muhammad Ali. So, dun siya nagkaroon ng idea. Nagsulat siya ng isang movie script for 20 hours. Straight yun. Okay? Sabi niya, ibibenta niya yung movie script na yun sa mga movie production. Pero ang condition dun, siya yung bida. So, inalok niya lahat ng mga production house na alam niya. Maraming ayaw sa script niya. Walang tumatanggap. So, yun. Puro rejection yun na pala niya eh. Paulit-ulit na rejection na ayaw dun sa movie script na binibenta niya. And then finally, meron isang production house ang nagkagusto sa movie script niya. So yun, inoperan siya ng almost $75,000. Pero sa kondisyon na hindi si Stallone yung bida, kukuha sila ng ibang actor. So ito gusto kong maintindihan nyo guys na kung saan siya galing. Okay? He is so poor. Hindi nga siya makabayad ng kuryente, yung renta niya. Wala din siya masyadong makain that time. Ang ginawa niya, binenta niya yung aso niya. Yung aso nang yun is best friend niya yun. For $25. Para lang may mabayad siya dun sa inuupahan niya at may makain siya. So, movie production offer him $75,000. Pero sa kondisyon na hindi siya yung bida. Kung ikaw sa kalagayan ni Sylvester Stallone, ano yung gagawin mo? Wala kang pambayad at wala kang makain that time, binenta mo pa yung aso mo ng $25. Pero, sabi ni Stallone, no thank you. Kailangan siya yung bida. So yun, na-reject siya ng movie production. And then, after a while, tinawagan ulit siya ng movie production. Inoperan siya ng $125,000 for the script. Pero, hindi pa rin siya yung bida. So, sabi pa rin ni Stallone, kailangan ako yung bida. So, hindi siya pumapayag. So, finally, tumawag ulit yung movie production for a month. So, yun. Pinapunta si Stallone dun sa lugar na yun. Tapos sinabi sa kanya na they upping the price. So, in-offeran siya ng $350,000
Pero hindi pa rin siya yung bida at kukuha pa rin siya ng iba. So, ginawa pa rin ni Stallone na tinalikuran niya yun. Tinalikuran niya yung $350,000 kahit na wala siyang pera, wala siyang makain that time. Ayaw niya tanggapin ang offer ng movie production kahit na malaki na yung offer sa kanya. Dahil meron siyang dreams. Determinado siya at committed siya dun sa pangarap niya. Okay? Tinawagan ulit siya ng movie production. So, pumayag na sila na kunin siya na bida, si Sylvester Stallone. So, from $350,000, binayaran siya ng almost $35 lang. Pero siya na yung bida doon na. So, alam mo kung ano yung unang ginawa niya sa $35,000? Kinuha niya ulit yung best friend niya na aso doon sa pinagbentahan niya. Nag-offer siya ng $100 pero ayaw nung may-ari. Tapos nag-offer ulit siya ng $500 pero ayaw pa rin nung may-ari. So, ang ginawa niya, nag-offer siya ng $1,000 pero ayaw pa rin nung may-ari. And then finally, nag-offer siya ng almost $15,000 para sa aso na binenta niya ng $25 lang. Sabi pa nga nung may-ari sa kanya na bigyan daw siya ng papel dun sa movie na yon, papayag siya. So, yun, pinagbigyan siya ni Stallone. So, my friend, that movie is Rocky. It grossed $171 million. And that year, nanalo siya ng 10 Academy Awards at Best Actor at Best Picture of the Year. Wow. Grabe, no? Sana na-inspire ka dun sa life story ni Sylvester Stallone. Na, ayop, marami ka napulot na aral. You can achieve anything you want. Be committed to your dreams. Huwag mong hayaan na sirain ng ibang tao yung pangarap mo. Kahit anong mangyari, keep dreaming. As long as you live, your story is not over. Okay guys, thank you for watching my video. Comment mo sa baba ng video na to na I committed to my dreams. Kung committed ka talaga, type mo lang sa baba ng video na I committed to my dreams. Just share and like. So once again, this is Radan Makilan, nagsasabing success. Whatever it takes, with God, nothing is impossible. I love you all.